Masayang araw po mga ka-PL. Ayos na ayos tong video yung panonoodin po natin mga kababayan. Si VP Inday Sara, bumanat na naman po kay Bangag mga kababayan. Patungkol ito sa mga napakaraming pagkukulang ni Bangag sa ating bayan mga kababayan. Kung para sa akin lang hindi ko tatawagin sa maraming pagkukulang ni Bangag sa pagiging inutil. Sasabihin ko talaga, totoo naman Di ba mga kababayan? Magaling lumipad papuntang ibang bansa, pagbalik walang dala, gastos lang ang ginawa. Anong tawag diyan? May napala ba tayo? Wala, di ba? Hindi inutil. Ito po yung video mga kababayan, pero bago ko po simulan, basahin ko lang po ito. Masakit din po kasi banat dito mga kababayan Masakit yung caption, masakit din po yung yung banat ni Inday. Di na double gorgor si Bangag. Kanina pa pala ito nangyari mga kababayan, kanina or kahapon, parang ganun. Sa pag-reveal po sa tawag nito, yung ginawang estatwa po kay ayaw naman ni Kapbukol. Lokalay ko daw yun sabi nila. Pumunta po si VP Inday Sara na interview, at ito po, basahin ko na mga kababayan. Walang malasakit si BBM. May question mark naman. Kayo po, para sa inyo mga kababayan, may malasakit ba si BBM? Unang comment agad. Matapang na ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang obserbasyon sa aniyay maraming kakulangan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang leader ng bansa. Nakulangan ako dito, mga kababayan. Medyo okay na itong sinabi ni Inday Sara na maraming kakulangan ni Junior, mga kababayan. Kulang nga para sa akin Medyo okay lang, pero kulang talaga. Basta, para sa akin, maraming pagkainutil ni Bangag. Yung ganon. Di ba? Mas masarap pakinggan yun, mga kababayan, napakalutong, napakasakit sa tenga ng mga trolls yun. Totoo naman. Kabilang, sa mga tinutukoy, ito na, ng Vice Presidente, ang tila kawalan ng simpatya at empathy ng Pangulo, partikular na sa hindi pagsalubong sa mga repatriated OFW na galing sa giyera sa Middle East. Ayan. Laging wala si Marcos. Sino ba OWA ngayon? Ewan ko lang kung nakikita natin yung OWA sa sumasalubong sa mga sa mga kababayan nating nailikas na. Kahit pa paano po, may nailikas na sila. Kasi kung hindi ko tayo nag-ingay, malamang baka nagpakuya-kuyakoy pa rin yan si Junior. Ito, bibilisan ko na yung basa. Binigyan din niya ang mga usapin sa iskandalo kaugnay sa paggamit ng pondo ng bayan. Isa yan sa mga nabanggit po ng Vice Presidente. Pero ito po ang pinakamaganda na sinabi ni Inday. Kabaliktaran po ito. Kay Junior, mga kababayan sa gitna ng mga batikos na ito, tiniyak ng pangalawang Pangulo na bukas ang Office of the Vice President o OVP sa pagbibigay ng anumang tulong para sa mga apektado. Hindi lamang po ito yung apektado sa gulo dyan sa gitnang silangan. Kundi apektado na po ito sa lahat, maging sa mga kalamidad. Handa po ang Office of the Vice President na magbigay po ng tulong sa ating lahat, mga kababayan. May narinig ba tayong ganyan na sinabi ni Marcos? Wala akong matandaan. Kasi kung meron man, baka isa na ako lumapit doon. Kahit man lang para sa maintenance na gamot sa aking nanay. At least hindi na ako nagbibigay. Di po ba? Pero wala. Eto na po yung video. Panoorin na po natin mga kababayan. Ayaw kong ma-high blood sa Bangag. Ang sagwa. Eto na. Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng tao. Hindi pala lang, last question po sir. Hindi, positibo dito po nito ng station. Outside, positibo dito po ng station bibigyan legal ba niya pagtukulan niya sa mga depende sa legality, kinahanglan lang naman na OGA, barangay resolution, na ang ato ang mga barangay doon na sila gahong umilalom sa local government code. So kung supported siya by barangay resolution, then I don't see any problem. last question tayo. Sige po. Ang masama loob ni PBBM, lalo hindi niya sinatubong sa airport yung mga na-repatriate natin kababayan. Ano ang tingin? Nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan na overseas Filipino workers dahil sa kaguluhan o dahil sa gera doon sa Middle East. At kung ano man yung matulong ng Office of the Vice President ay gagawin namin, ipaalam lang sa amin paano kami matatakot. Patunay ba ito na doon sa nawagan yung sinabi na hindi po presidente? Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema
at skandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Para sa akin, kulang pa nga yung sinabi ni Pipi Inday, mga kababayan, no? Napakaraming pagkukulang mo talaga ni Marcos, mga kababayan. Unang-una, kahit yung napakasimpleng gulo lang naman dyan sa West Philippine Sea, hindi niya ho kayang resolbahin, mga kababayan. Alam nyo, hindi naman magulo kausap ang China sa palagay ko eh. Kasi matulungin nga sa Pilipinas yan, lalong-lalo na nung administrasyong Duterte eh. Ang kulang lang dyan, puntahan ni Marcos sa China, makipag-usap siya kay Xi Jinping. Yun na naman ang gusto niyan eh. Pero hindi niya kayang gawin ho, mga kababayan. Wala siyang planong resolbahin siguro yata yung gulo dyan sa West Philippine Sea sa kanyang administrasyon. Siguro ipapaubaya niya na lang yan, mga kababayan, sa susunod na administrasyon. Walang iba kundi kay BP Inday Sara. At napakarami pa po niyang kakulangan. Pangalawa, mga magsasaka. Lalong-lalo po sa Mindanao, mga kababayan. Piling-pili lamang po yung kanilang mga binibigyan ng tulong. Yung alam mo yung parang kanila ang congressman, kanila ang mga elected official doon. Yan. Pero pag hindi ho, nako, Davao Region, malabo. Hindi Davao Region, basta may tataknap Davao. Ewan ko lang kung nakabigay ang tao na yan. Maraming mga magsasaka. Ang kulang ng kagamitan, walang ayuda mula sa gobyerno, walang tulong. Sinasadya ho kasi nila yan eh. Bakit? Para mamili na natin na mamili ng bigas sa ibang bansa, may pera pa sila. May kickback pa sila. Kaya isa yan, ayaw nila tulungan yung mga magsasaka natin. Kawawa. At napakarami pa niyang kakulangan. May tuturing po natin yan, mga kababayan, na pagiging inutil. Aminado ho tayo, hindi perfecto ang administrasyong Duterte, mga kababayan. Ano ho? Hindi perfecto. May kakulangan din. Pero, hindi ho katulad nito, mga kababayan. Na simula nang umupo yan, tao na yan, hanggang itong mga petsang ito, Marso 16, o alas 9:30 ng gabi. Mga kababayan, wala ho tayong narinig na mga balitang papalakpakan ho natin siya. Ano? Mga sinabi niya noong nakaraan na libre na tawag sa mga OFW sa gitnang silangan. Diyos ko po, saan bang planeta galing itong taong ito? Mr. President, ang dami po mga application, pwede tawagan libre, napakarami po. Ano ho nangyari sa inyo? Hindi niyo ho ba alam yan? May katangan niyo naman po. Katangan niyo ho, kung hindi niyo alam na pwede tumawag sa Messenger, gagamit ng VPN. Viber, ewan ko kung ginagamitan ng VPN. Basta, mga yan yung mga application na pwedeng tawag. Ewan ko kung meron pa bang Skype. Ano ho? Pwede nga yata rin sa sa Google. Yan. Napakarami. Di ba, mga kababayan? Yung presidente natin talaga, noon, bangag lang eh. Ngayon, lutang na eh. Dublete na, mga kabayan. Dublete. Diyos ko po, pasensya na, Pilipinas. Ganun talaga. May dumadating talaga sa buhay ng tao na inaakala natin yun na, pero hindi pala, kasi bangag siya. Ay, nako. Ito pa, isang balita, mga kababayan. Nako, ito pong 18 ex-Marines, parang binibintang po ng administrasyong ito, mga kababayan, kay Gloria Macapagal Arroyo. Sa palagay ko, hindi lang po kay Gloria ibinibintang ito eh. Marami na po sila pinagbintangan ng mga politiko na di umano'y ulo-ulo o mastermind ditong 18, kaya ito lumutang. Ngayon, sinagot po ito ng dating opisyal ng Arroyo administration, mga kababayan. Ito may video po, pero basahin ko lang ulit itong caption. Sinagot ng dating opisyal ng Arroyo administration ang pag-uugnay kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa 18 ex-Marines. Iniuugnay, mga kababayan, para bagang si Gloria po ang mastermind nito. Ito pa, sa mga nasabing dating sundalo ay dating security aides ni, mga kababayan ni dating Congressman Saldico. Diyan pa lang kuha na kaagad natin kung sino ang maaaring nasa likod nitong 18 ex-Marines. Pero pinit ko nilang dinidikit, mga kababayan, sa mga taong dikit po sa mga Duterte. Yan. Kung di ako nagkakamali ang unang pinagbintangan nila, mga kababayan, ang mga Duterte. Ngayon, napunta na po kay Gloria Macapagal Arroyo. Siya nga pala. Ito na po yung video. Panoorin na po natin. Sinagot ng dating opisyal ng Arroyo administration ang pag-uugnay kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa 18 ex-Marines. Ang mga nasabing dating sundalo ay dating security aides ni dating Congressman Zaldico. Si MJ Mondehar para sa report. Idinawit kamakailan ng isang dating Presidential Advisor on Political Affairs si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ito sa paglantad ng 18 ex-Marines sa dating mga security aide ng kontrobersyal na si dating Congressman Zaldico. Sinasabing mga tao di umano PGMA ang mga nasa likod ng paglantad ng mga dating sundalo. Una sa lahat, alam mo si Secretary Ronald Llamas, kaibigan ko yan. And alam ko na alam niya na napakasama ng korupsyon na nangyari. At alam ko rin na ang ginagawa niya ay ilihis yung sitwasyon o yung issue sa parang usaping politika. Pero hindi yun ang problema eh. Ang problema natin ay yung korupsyon na nangyari sa ating bansa. Yan ang naging sagot ni Mike Defensor na isa sa mga pinatungkulan ni Llamas. Si Defensor ay dating Presidential Chief of Staff, Housing
Housing Secretary at DENR Secretary sa ilalim ng Arroyo government. Maraming litrato rin naman si Speaker GMA with President Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin ba nun, kakampi niya na o tinotolerate niya yung nangyayaring sitwasyon sa ngayon o yung korupsyon dito sa ating bansa? Hindi naman din ibig sabihin niya yun. Siya ay kinatawan ng kanyang distrito. Tinawag naman ng defensor na mababaw ang argumento laban kay GMA. Magkasama kamakilaan sa Davao City Sen. Arroyo at Vice President Sara Duterte. At ibig sabihin ba nito ay dawit na rin sa 18 ex-Marines ang Vice Presidente? Pag siya'y nakipag-usap kay Speaker Bogie D, nakipag-usap kay VP Inday Sara, walang ibig sabihin lahat yan. Kasama yung parte bilang trabaho niya, bilang kinatawan ng kanyang distrito. Nanawagan naman sa defensor sa publiko na huwag magpadala sa paglilihis ng usapin mula sa mga isyu ng korupsyon. Anya, dapat may managot sa flood control anomaly kung saan sangkot ang trilyong pisong pondo sa kaban ng bayan. Ang issue dito, may korupsyon tayong nakita na yung mga problema sa ghost projects. Hanggang ngayon sinasabi na si Saldico ang mastermind at maraming dinideliver na pera according to Sergeant Gotesa at according to the 18 Marines. Yan ang issue na kailangan nating sagutin. Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Ngayon, sa issue pinag-uusapan po natin mga kababayan, hindi na po natin sasakyan masyado yung mga sinabi doon sa video. Doon lang po tayo sa pag-uugnay nitong 18 ex-Marines kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Kung hindi nga ako nagkakamali mga nakaraang buwan, pakalat din ng mga trolls nila na di umano ang mastermind nitong 18 ex-Marines ang mga Duterte. Tapos, ang mga Duterte ang pinagbintangan nila, mga kababayan. Pero ngayon, dinadawit na nila pati si Gloria Macapagal Arroyo. Noong una kasi, mga kababayan, hindi nila matumbok-tumbok o maibintang-bintang man lang kay Inday Sara itong 18 Marines. So, ang gagawin huli na ngayon, uunahin po nila si Gloria Macapagal Arroyo. Magkaibigan nga itong dalawa Tinuturing nga ni Inday Sara si Gloria na mentor Unahin nila si Gloria, mga kababayan. O ngayon, papunta na po yan kay Inday. Maniwala ho kayo. Ganyan po ang mangyayari. Kung nung una bintang lang yun, mga nakarang buwan, mga linggo, bago magpumasok itong buwan ng Marso. Yun ang pakalat ng mga trolls nila. Inigil. Sandali, change plan. change plan. Unahin natin si Gloria. Medyo medyo pakipot-pakipot konti. ang kinalabasan, kay Inday pa rin yan, mga kababayan, mga tanga. Mga bobo talaga itong mga bangag, mga kababayan. Palibasa kasi, bangag yung puno, bangag din yung bunga hirap na hirap kayo. Kung sino ba talaga ang nasa likod ditong 18 Marines. Simple lang. Bigyan ko po kayo ng idea. Huwag na po natin ilayo ang kwento. Kung saan na po tayo napupunta napapaghalata kayong panlilihis lang ito sa flood control scam ng mga kawatan na elected official. Ganito. Simple lang. Huwag natin pahirapan sarili natin. 18 ex-Marines. Nabanggit yan ni Gutesa. Nabanggit din yan ni Saldico, pero hindi ex-Marines ang banggit niya. Mga tauhan niya. Ngayon, lumutang ang 18 ex-Marines. Corroborate ang lahat ng sinasabi. Mula kay Gutesa, kay Saldico, hanggang sa itong 18 na. O kaninong tao, itong 18. Mga bangag. Mga bangag, ang ko dito, pinatutungkulan ko rito. Kaninong tao itong 18? Kay Saldico. Ngayon, ang trabaho ni Saldico, tapos na. Nagampanan niya na ang kanyang papel. Naihayag niya na ang katotohanan. Nag-corroborate ang sinabi nitong si Gutesa at ni Saldico at ng iba pang mga kumanta ng mga kontraktor. Lumutang po itong 18. Ang tanong, pwede ba na si Saldico kaya ang nasa likod nitong 18 kaysa ituro nila kay Inday Sara, ituro nila kay Gloria Macapagal Arroyo? Pwede ba? Kasi Saldico ang nasa likod nito? Yes naman. Pwede. Kumbaga ako si Saldico, may pera naman ako Tsaka mga tauhan ko yan, napakadali ko na lang kontakin yan. Boss pa rin nila hanggang sa ngayon. Hindi ko sila pinabayaan, binusog ko sila, tinulungan ko pamilya nila, hindi ako tatanggihan yan. Palulutangin ko ito. Yan. Alam nila lahat ng mga nangyayari, kaya yun ang mga sabihin nila. Na nabanggit minsan ni Saldico, nabanggit din ni Gutesa. Dito mana naman. Tapos na ang trabaho ni Saldico Nasabi niya sa tao katotohanan Sila na magpapatuloy itong 18. Pwedeng pandit dyan. Ni Saldico, mga kababayan, di natin alam. Diba? Pwedeng si Saldico na sa likod yan. Ikaw na, kasi hinahanap na ako Kinakailangan ko ng, tawag nito, itago muna yung sarili ko. Maghahanap muna ako ng mga kaparaanan para hindi nila ako mahanap. Kayo na muna. Eto, baka ako bahala sa inyo. May matitirhan kayo. May sweldo rin kayo sa madaling salita. Gano. Kung magkano sinasahod nyo, nung nagtatrabaho pa kayo, nagdi-deliver pa kayo ng tawag ito, maleta. Ganun din. Pero baka nga mas dinagdagan pa, mga kababayan, kasi mahirap na itong laban na ito Ang kabilang paan nito, nasa hukay na, mga kababayan. Mahirap. Ako, pati pamilya na rito, nakasalalay. Mas mahirap, baka dagdagan. Gawin nyo to, trabahuin nyo to, para naman lang sa bayan. Ganun, di ba? Para na lang sa bayan. Gawin natin to. Ayan, lumutang.
O kung kanino pa ninyo binibintang. Nariyan na, liwa-liwanag, nakalagay na nga eh. Dating aid ni Saldico, mga tauhan niya dati. Oh, simple-simple, kung kanino nyo pa binibintang mga tanga. Binibintang nyo talaga sa mga kilalang tao para doon mapunta ang atensyon namin. Malihis na naman tayo sa iskandalo sa mga flood control na yan. Huwag doon kami ginagawang tanga. Alam na namin ang baho ninyo, ang laro ninyo. Napakahirap na po kami sumakay sa mga laro ninyo. Oh. Pati nga daw yung maleta, mga kababayan, na isa sa mga litratong ipinakita ng mga 18 Marines. Sa administrasyong Duterte pa daw yun eh. Oh, kita nyo? Ano? Anong galing kalokohan yan? Ha? Lahat po, ididikit nila sa mga Duterte, mga kababayan. Ganyan na po sila kadesperado. Putang ina mga yan. Yawa, nakakatawa. Nakakatawa na po ang diskarte nila. Hindi na po nakakainis, sa totoo lang eh. Nagmumukha na ho silang may saltik, mga kababayan. Nagmumukha na ho silang may tama. Mga nababaliw na ho sila. Na maupo ang mga Duterte. Nababaliw na ho yung mga yan. Nasisiraan na po ng bait yung mga yan. Kung paano po nasiraan si Inday Sara. Paano nila patumbahin si Inday Sara. Nagpapraning na yung mga yan. Obsessed na, ika nga. Kailangan mapatumba natin to. Hindi pwede maging presidente yan. Kung hindi, sunog tayong lahat sa silya elektrika nito. Di ba, mga kababayan? Patay talaga tayo nito. Pagdating pa upuin yan, yan ang ginagawa nila lahat po. I-connect nila kay Inday Sara. Siguro, kung merong isang tao, isang tao lang, na alam niyo po yung medyo may tama ang utak. Yung wala sa matinong pag-iisip at meron talaga papeles mula sa doktor na itong taong ito, hindi pwedeng paniwalaan kasi may tama ang utak nito. Tapos biglang lumutang, biglang nagsisigaw, nagpakita sa bayan, sa taong bayan na, ako yung ako yung bodyguard ni Inday Sara. Ayan. Bagman niya ako, gayahin niya si Madriaga. Baka paniwalaan din itong mga ito eh. Baka maniwala din yung mga yan, mga kabayan eh. Kita nyo? Ayan, may kumanta lang. Anak na siya. Nakakita nung magulang o mga kamag-anak nung nag-ingay na yun. Teka ho, sadali. May sira ho ulo nito. Ito po papeles galing po sa doktor. Meron po itong tama. Huwag niyo pong papaniwalaan ho ito. Wala na, naniwala na yung mga bangag. May palabas na sa balita. Katawa-tawa na naman, di ba? Kung may magkagayon, mga kababayan, kaso wala eh. Sobra to mga ito talaga. Basta lang maidikit kay Inday Sara. Gagawin ho nila mga kababayan. Pero nariyan yung mga lumutang, napakaliwanag na po, ayaw ho nilang paniwalaan. Di ba? Sobra po sa isa ang nagsasabi. Una, isa lang, si Gutesa. Ang ganda na nun para sa atin. Pero pa sa kanila, kinakabahan na sila, mga kababayan. Lumutang si Saldico. Hindi pa rin po nila paniniwalaan. Di ba? Maliban kay Gutesa, ayaw pa, may mga kontraktor pa. Wala din. Ipapakulong kayo pag nagsalita kayo. Nasaan na yung mga kontraktor ngayon? Wala na, di ba? Hindi na po napapag-usapan. Nakapokus na lang po tayo sa sino ang mastermind. Yung mastermind na yan, mga kababayan, ako, gusto ko rin po, sana makulong yan. Mamatay pa nga sana eh. Gusto ko rin po sana. Kaso, mga kababayan, hanggat kanila po ang kapangyarihan, hindi po natin makakamtan ang hustisya, mga kababayan. Tayo po ay naghahanap ng hustisya. Maipakulong kung sino ang mga nagnakaw na yan. Tukoy na. Marami nang kumanta. Inaksyonan ba nila? Inimbestigahan ba nila? Wala, di po ba mga kababayan? Pero yung mga aligasyon, kwento-kwento lang po. Basta nagdikit sa mga Duterte. Totoo yan, legit. Putangin ng mga yan. Di ba? Sa kanila, may litrato na. Hindi pa ho nila paniniwalaan. Dami nang nilalabas. Yung Cabral Files nga pala, kamusta na mga animal? Ano na? Nawala na tayo sa Cabral Files, mga kababayan. Nalis na naman po tayo. Nangangamusta po ang publiko. Gobyernong Marcos. DPWH. DPWH. Congress. Senate. Kamusta mga sir, mga madam? Sa mga matitino dyan, na mga opisyales. Kamustahin po natin ang Cabral Files nga pala. Ilalabas pa ba yun? Itatago na lang yun. Mga putang ina nyo. Nasaan na? Nakalimutan na natin yun Yung Cabral Files pala muna. Kailangan natin yun kasi kung magtutugma ba yun sa mga hawak ni Saldico at saka ni Libiste. Kasi sabi ni Libiste, malapit na po ang, second wave, parang gano'n, part 2, gano'n. Malapit na daw eh. Baka inaayos na lang po yung iba pang mga ebidensya hawak ni Libiste na mula sa Cabral Files. Kamusta na po ang Cabral Files? Baka dinodoktor nyo na yan anak ng tutsa. Nako, delikado tayo mga kababayan. Baka dinodoktor na yan ako.
Magugulat po tayo. Yung akusasyon po nila kay Pulong na 50 billion, 50 million, 50 million. Ha? Eh magkatotoo. Kahit na sinabi na nga ng DPWH sa Davao Region na walang problema si Pulong. Oh, hindi siya nakialam sa pera na yan. Bintang lang yan, maliwanag na yon. O baka magulat po tayo. Paglabas po ng Cabral Files, nandyan na ang mga Duterte, anak ng tutsa. Pero yung mga sinabi nitong mga 18, pinangalanan nila ng mga elected official, mapakamara man, mapasinado man, hindi po nila pinaiimbestigahan. Kahit na lamang si Legarda, ina ni Libiste, o yung anak niya napakaingay tungkol sa korupsyon. Yung nanay napakatahimik po tungkol sa korupsyon. Kasi di umano kasama din nakatanggap ito ng malita. Oh. Maliwanag. Nakatanggap ng malita, sabi ng 18 ex-Marines. Oh, inimbestigahan, wala. Pero pag sa mga Duterte po, kwento-kwento lang ng mga trolls, bukas na sa balita na. Utang ina. Di ba? Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.